Samantala, COMELEC po handa na para sa pagsisimula ng internet voting ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Tiniyak din ng COMELEC na kahit ngayong Semana Santa ay mananatiling mahigpit ang pagbabantay nila kontra hacking. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa. Angelique, 3 araw na lang magsisimula na ang pagboto ng mga Pinoy abroad. Ayon naman sa Commission on Elections, handa na sila para sa pagsisimula ng botohan. Higit 1 milyong Pilipino ang rehistradong botante sa abroad at sa April 13, magsisimula na ang isang buwang panahon para sa pagboto nila sa midterm elections. Ayon naman sa Commission on Elections ngayon, all set na ang COMELEC lalo na sa gagawing internet voting. Katunayan, nasa 36,000 ng Pilipino ang nag-enroll sa overseas voting and counting system. Narito ang pahayag ni Attorney George Erwin Garcia, chairman ng COMELEC. 6,000 na ang nagpapa-enroll ng mga kababayan natin. At nakikita natin habang papalapit, medyo tumataas ang bilang na nagpapa-enroll. 77 na bansa ang magsasagawa ng internet voting habang may 16 naman na bansa na mauuwi pa rin sa postal voting dahil hindi pinayagan na gumamit ng online voting and counting system. Pero wala naman anyang kaso dito, sabi ng COMELEC, dahil naipadala na rin nila ang mga automated counting machines sa 16 na bansa. Narito muli ang pakayag ni Chairman George Erwin Garcia. Handa po ang lahat ng embahada natin at konsulada sa kung sakali mang doon magboboto ang mga kababayan natin sa mga kiosk. Naandun na rin yung ating naman pong mga makina na gagamitin para sa pagboto po nila. Para naman sa mga lugar na may internet voting, handa pa rin ang COMELEC sakaling may mga Pinoy na hindi nakapag-enroll at dumagsa pa rin sa mga embahada. May naka-standby silang kiosk para makaboto pa rin. Magdala lang umano ng passport at ID at siguraduhin na aktibong rehistradong botante. Kung gusto nilang dumalo din sa embahada, meron silang ipaprocess ng mga dokumento sa embahada, might as well doon na lang din sila bumoto sa ating mga kiosk na naandyan. Bagamat hindi natin ini-expect na ganun sila kadami ngayon. Hindi katulad nung ang paraan lang ng pagboto natin ay sa pamamagitan ng in-person. Inaasahan naman ng poll body na sa pagsisimula ng internet voting, marami rin ang aatake sa kanilang sistema at website. Katunayan, nitong nakataan nakapag-monitor ang COMELEC ng milyon-milyong attempts na ma-hack ang kanilang website at may 60,000 attempts naman sa online voting and counting system. Kaya kahit papasok na ang Semana Santa, ay magbabantay sila sa mga hacking attempts. While we are sleeping, yan ang panahon ng pag-atake. Kaya 24 hours a day, kahit bakasyon na andyan yung mga tauhan namin. Sinabi natin that the possible attacks can happen during the holidays. Angelique, kanina ay pinasilip naman ng Commission on Elections ang National Technical Support Center ng COMELEC sa PITX kung saan dito sila tatanggap ng mga reklamo sa mga machines o kahit sa anong sistema ng COMELEC pagdating sa technical. At inaasahang operational na to dahil nga ay sa ngayon naghahanda na ang COMELEC para sa gagawing online voting ng mga overseas Filipino workers. Paalala naman sa ating mga OFWs, kahit nagsisimula na ang botohan, bukas pa rin ang COMELEC sa mga nais mag-enroll para sa OVCS. Mananatiling bukas ang enrollment ng OVCS hanggang May 7. At ang pagboto naman ng mga OFWs ay magtatapos hanggang sa May 12. Angelique. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.